Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. Ito ang latest update sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa International Criminal Court o ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands dahil sa aligasyong crimes against humanity. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC ang apela at hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ang dalawang judge sa paglitis ng kaso nito. Sa desisyon noong Mayo 6, pinasyahan ng pre-trial chamber na hindi maaring hingin ng legal team ni Duterte ang withdrawal ng mga judge na sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liara mula sa kanyang kaso. Ayon sa ICC, nakasaad sa Rules ng Procedure and Evidence ng Korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge ay kung mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa pahayag ng Pangulo ng ICC, hindi pwedeng humiling ang partido ng nasasakdal na alisin o palitan ang mga itinalagang judge dahil sa paglabag ito sa proseso ng hukom. Kamakailan lang nang hilingin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liara sa pre-trial chamber para maiwasan umano ang anilay bias at hindi patas na paghatol sa kaso. Giit ng defense team na ang dalawang hukom ay dati nang nagdesisyon sa parehong issue ng jurisdiksyon. Samantala, pinapasagot ng ombudsman ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na sangkot sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit naman ni VP Sara Duterte na dapat din daw managot si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagpayag nitong maaresto ang kanyang ama. Yes! Dapat! Because number one, dili ito mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod kung wala ito'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, dili na mo lihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries. Di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mo lihok kung walay approval sa President. And yes, dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mabuhat ang investigasyon kay President Rodrigo Duterte o Vicente Quezon. Sinagot naman ito ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. May we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po
ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the president to be, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there anything unusual doon sa with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Pagkwentuhan nga natin mga kabunyog itong nangyayari sa defense team ni Duterte. Ano bang nangyayari dito? Alam naman nating lahat ang mahal-mahal ng bayad. Ano? Pinag-uusapan yan sa social media. Ilang daang milyon ang bayad kada buwan. Hindi ko makuha yung eksaktong rate or eksaktong bayad. Pero imagine niyo ang mahal ng bayad tapos laging denied. Kanina diniscuss ko na to, nag-live na ako tungkol diyan. Nauna na tayong nag-live niyan. Kaya lang ngayon laman na ng mga balita sa mainstream media. Okay, kinumpirma na. Denied ang isa pang motion. Denied na naman ang isa pang motion ng kampo ng ni Duterte, di ba kanina? Kaya lang nung diniscuss ko 'yon, wala pa akong source sa mainstream media. Ang source ko pa lang noon yung live ni Roque. Live ni Roque, kasi nag-live si Roque, sabi ni Roque, nalulungkot kami sa balitang ito. Dininay ng ICC pre-trial chamber ang motion ng defense. Kaya nakakalungkot na balita ito. Kanina, nilive ko na yon. Kaya lang, ngayon, lumabas na ang mga balita sa mainstream media. Lumabas na. Ayan, ito. Lumabas na yung balita sa mainstream media, pinag-uusapan na ngayon. Pero kanina, nauna na ako, nilive ko na yan, kaya lang wala pa akong source ng mainstream media. Kaya lang, dahil nga ni-discuss naman na ni Roque, naniwala naman tayo na sinabi ni Roque na talo sila doon sa motion. Ito, ICC denies Duterte camp's appeal to remove 2 judges. Yan May 7, 2025. Ngayon lang nagsilabasan ang balita na yan. Mga kabunyog, mga kawen. Ito rin, ganyan din yung balita. Sabi dito, ICC, binasura ang request ng kampo ni Duterte na tanggalin ang 2 judges sa pagdesisyon sa jurisdiksyon sa Pilipinas. Yan. Kaya laman na ngayon ng mga balita ito. Pero kanina, diniscuss ko na yan. Kaya lang kanina, wala pa akong source na mainstream media. Inano ko lang kayo, in-update ko lang kayo kasi gusto ko kasi updated tayo lagi, okay? Kay Jerry Runyo sa Silang Cavite, shout out sa iyo. Shout out sa iyo, kabunyog Jerry Runyo, si Pogi si Exposed Channel. Sabi ni Exposed Channel. Palaging supal-palang style ni Kaufman. Yun na nga, no? Parang hirap pumurma ang
hirap pumurma yung kampo ni Duterte, yung defense team niya. Yung pinagmamalaking magagaling daw, ang defense team ni Duterte, ang hindi makapurma eh. Hindi makapurma. Ha? Ano ba itong pinakahuling motion? Pinakahuling motion, mga kabunyo, ganito. Oh, ganito. Diba, ang pre-trial chamber kasi 3 judges na babae yan. Yung pre-trial chamber 1, ha? Ang 3 babae na yan na judges, ay ito, Liera yata yung nasa kanan. Si Liera ba yan? Ito, Manso ba ito? Sorry ang hina ko ng tumanda ng mga apelyido. Pero, yung isang wala dyan, yung presiding judge, si Julia Mutok. Si Julia Mutok. Romanian yun, Romanian. Itong nasa left, yan yung isa sa mga taga Benin yan, galing sa Benin. Tapos yung sa kanan, Brazilian ba? Itong si Liera? Brazilian yata yan eh. So 3 yan. Yung presiding judge si Mutok. Pero ang gustong mangyari ng defense sa 3 judges na yan. Gusto nila yung dalawa na yan ay mag-inhibit o umalis sa pagka-judge. Ito yung 3 judges. Ito yung 3 judges. Yan. Bigyan ko kayo ng picture ng 3 judges. Alam naman natin yan. Ito yung 3 judges ng pre-trial chamber. Okay? Yan. Ang presiding judge, itong nasa left, si Julia Mutok. Itong nasa kanan, Brazilian pa ito. Tulungan nyo nga ako. Mexican, sabi ni Sweet Revenge. Mexican. Okay. Si Liera, di ba? Liera. Tapos itong nasa leftmost, itong nasa pinakakaliwa, yan? Ang nationality niyan, taga Benin. African. Ano bang apelyido? Parang yata eh. Yan? Itong nasa left. Hindi. Yung nasa gitna. Yan? Taga Benin. Anong apelyido nga niyan? Nasaan ba dito yung mga tumutulong sa akin pag nakakalimot ako? African nga po, taga Benin, bansang Benin. Basta yung sa kanan, si Liera, o Mexican pala yan, o Mexican. Tapos yung nasa pinaka-left, yan yung presiding judge. Si Romanian yan, Romanian. Si Mutok. Si Mutok. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, yung 3 na yan ang bumubuo ng tinatawag na pre-trial chamber. Yan yung tinatawag na pre-trial chamber. Yang 3, pre-trial chamber, 3 judges. Babae lahat. At ang isa dyan, ang presiding. Ngayon, ang gusto ng kampo ni Duterte, yung defense team niya, ang gusto ng defense team ni Duterte, matanggal itong dalawa. Yang nasa pinakakanan, si Liera, yung Mexican, at saka itong nasa gitna, si Banso yata to, Banso. Taga Benin, yung African. Gusto niyang maalis, gusto ng kampo ni Duterte, ng defense team, maalis yan. Ang reason nila, may nauna na daw kasing dinesisyonan ang pre-trial chamber na yan. Itong dalawang ito ay kumontra kay Duterte. Naalala nyo yung nakaraan na tinutulungan pa ng gobyerno si Duterte? Ano pa noon? Okay pa yung unit team. Ang ginawa ng gobyerno noon, ang nanguna sa parte ng gobyerno na tulungan si Duterte, si Solicitor General Guevara. Tapos nag-hire pa ng foreign lawyer, Ngayon, sa kabila ng nag-hire pa ng foreign lawyer, ang decision ng pre-trial chamber, yung 5 yan noon, 3-2. Ang 3 ay sumang-ayon na ituloy ang kaso ni Duterte. 3. Yung 2 ang nag-dissent or kumontra. Ngayon, doon sa 3 na yon na nagdesisyon na ituloy ang kaso ni Duterte, kasama dun sa 3 na yun, itong 2. O yan. Kaya ang gusto ng kampo ni Duterte, yung defense team ngayon, alisin yung 2 na yan. Kasi nagdesisyon na yan na una pa, bias na daw.
Nauna na daw na nagdesisyon yung dalawa na yan. Ito kasing si Motok, parang ito yung bago. Pero yung dalawa daw na yan, nandun na. Noon sa unang desisyon ng una pang pinag-usapan ang kaso ni Duterte sa ICC, kasi matagal na yan. Yung dalawa na yan, nagdesisyon na yan kontra kay Duterte. Yung dalawa. Itong si Liera at saka si Banso. Kaya ang gustong mangyari ng kampo ni Duterte, i-remove yan. Mag-inhibit. Mag-inhibit daw yung dalawa na yan. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, kaya pinigyan tayo ng kumpletong pangalan ni Sweet Revenge. Socorro Flores Liera, yun, Mexican. Oy, Sweet Revenge, tingnan mo na rin yung yung taga Benin, yung Africana. Ang alam ko, Banso yata ang apelyido. Banso. Anyway, yun yung pinaka-reason. Kumbaga, ang punto ng defense, may nauna ng dinisisyonan tungkol sa kaso ni Duterte, itong dalawang ito kasama dun sa nagdesisyon. Ang desisyon ng dalawang ito ay kontra kay Duterte. So parang sa kanila, biased na yan. Kaya dapat i-remove yan, tanggalin yan. Mag-inhibit yan. Huwag humawak ng kaso na yan. Ito na. Kinumpleto na ni Bunyog International. Si Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso. Kala ko Banso. At si Maria del Socorro Flores Liera. Ito si Ganso. Itong taga Benin. Kaya ngayon, kumbaga, ang tingin ng kampo ni Duterte, yung defense team niya, nila Kaufman, wala na silang maaasahan dyan. Kasi nag-decide na yan nung una. Alam nyo kung anong desisyon ng ICC. Natawa ako sa desisyon ng ICC. Alam nyo? Ito. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, ang desisyon ng ICC, hindi na nga diniscuss ng ICC yung merit ng motion. Wala na. Kumbaga, dinisisyon na kaagad ng ICC, wala nang maraming issue. Bakit? Bakit? So, ICC denies Duterte camp's appeal to remove 2 judges. Alam nyo kung bakit? Wala naman palang ganon sa procedure sa ICC. Ano ba yan? Shout out, JC Most. Sa atin dito sa Pilipinas, mayroon ganon. Kumbaga, pwedeng mag-motion ang mga parties, yung defense or yung prosecution, pwedeng mag-motion na mag-inhibit yung judge. Pwede yon. Sa ICC pala, walang ganon. Sa ICC pala, walang ganon. Kaya ayon sa desisyon ng ICC, procedurally inappropriate. Ayun, yung ganun ang pagkakaterm Procedurally inappropriate. Tingnan ko Procedurally inappropriate daw. Ganun ang pagkakaterm. Mga kabunyog, ganun yung term na ginamit. Procedurally inappropriate. Procedurally inappropriate. Bakit procedurally inappropriate? Wala palang ganon. Hindi naman pala pwede yon sa ICC. Sa ICC pala, ang pwede lang mangyari dyan, kapag yung judge na mismo ang nagsabi na mag-i-inhibit siya, kapag yung judge mismo ang nagsabi. Pero kapag yung judge hindi naman nagsabi, wala. Hindi tulad dito sa Pilipinas, yung either of the parties, ibig sabihin either of the parties, pwedeng yung defense or yung prosecution may move o pwedeng mag-motion na mag-inhibit yung judge on the ground na pwedeng bias ito. Sa atin mayroong ganun. Doon pala, sa ICC, walang ganun. Ang procedures pala sa ICC, ang procedure pala doon, judge lang ang pwedeng magsabi na parang ako as a member judge of the pretrial chamber, mag-i-inhibit ako on this ground. Ganun yun. Pero yung either party tulad nito, yung defense ang nag-motion na tanggalin yung dalawang judges kasi biased, wala palang ganun. Wala palang ganun. Ako, hindi ko naman kabisado ang practice sa ICC.
Napaka-specialized na practice yan. Kaya lang, nung nabasa ko yung decision, hindi na nga pala pinag-usapan sa ICC, parang, ano ba ito? Huwag natin itong pag-usapan. Ano ba ito? Obvious naman, hindi ito pwede. Kaya nga, procedurally inappropriate. Ayun ang term na ginamit. Hindi appropriate yung procedure na ginagamit kasi walang ganun. Totoo nga naman mga kabunyog, mga kababayan. Kung sa ICC na napakasila na kaso, lahat na lang magmo-motion ang defense or ang prosecution na paliton yung judge. Ang hirap ka mong humanap ng judge sa ICC. Hindi madali yan. Hindi naman madali yan. Kaya ang nangyari ngayon, wala. Inappropriate daw yung yung procedure na ini-invoke. Wala daw yun sa procedure ng ICC. Parang ganun. Akala ko ba magagaling sa practice sa ICC itong mga judges na to? Ay mga abogado ni Duterte. Bakit hindi ba nila alam yung ganun? Ako hindi ko talaga alam kasi hindi ko naman kabisado ang ICC. Pero napanood ko yung vlog kanina ni Roque. Sabi ni Roque, ang reason daw bakit hindi grinan kasi wala ngang ganun na procedure. Hindi pwede yon sa ICC. Ang pwede lang kapag yung judge mismo ang nagsabing hindi niya hahawakan ng kaso. Pwede yun. Hindi ito reply Kevin Campos, hindi. Shout out sa trupang ABG ng Romblon, kay Ticoy Reyes. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, akala ko ba expert sa sa ICC yung Sil Kaufman? Hindi ba nila alam yun? Hindi ba nila alam yun? Kasi parang naman ako, nakakapagtaka naman. Kasi sinabihan nga ng ICC, sabi ng ICC, procedurally inappropriate. Hindi appropriate yung motion kasi walang ganun. Hindi pwede na yung either of the parties nagmo-move na alisin yung judge. Walang ganun. Pwede lang kapag ang judge mismo ang nagsabi. Yun lang pala yung diyan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba tong nangyayari? Ang mahal-mahal ng bayad ng kampo ng defense team ni Duterte. Tapos laging denied. Ang isa pa niyan, yung kinukontra nila. Sabi ng yung registry ng ICC, 31 yata yun na proof ng identity ang pwedeng magamit ng mga witnesses. 31. Ang gustong mangyari, ang observation nitong mga abogado ni Duterte, defense team niya, dapat daw hindi naman yung 31. Dapat yung mga government-issued IDs. Kung wala naman, kahit SSS. Pero hindi daw pwede na 31 ang proof ng identity ng mga witnesses. Yun ang observation nila Kaufman. Pinaabot nila yan doon sa ICC. Denied na naman yun ng ICC. Sabi ng ICC, hindi. Tama yung registry. Pwede naman na hindi government-issued IDs. Kahit iba, kahit baptismal certificate, pwede. So ano yan? Ano na naman? Binaliwala na naman yung observation o yung suggestion ng defense. Ay, ng defense. Parang hindi ko kayo kakalimutan, Daniel Bon. Ikaw naman. Siyempre, ano ba ito? Hindi natin makuha itong mga abogado ni Duterte. Anyway, hintayin natin. At ito, tanungin ko kayo. Kayo na lang ang mag-isip. Kung itong tatlong judges na ito yung magdidesisyon doon sa motion. Kasi may motion to dismiss ang kampo ni Duterte. Ito yung pinaka-file na huli. Sa motion to dismiss, kinakancel niya, kini-question nila yung jurisdiction. Yan, didesisyonan yan itong tatlo na to. Kaya nga gusto nila na alisin itong dalawa kasi tingin nila bias na daw itong dalawa. Yun ang sabi ng kampo ni Duterte, alisin yung dalawa, si Ganso at si Liera, yung nasa kanan na dalawang babaeng judges. Kasi na yan, bias na. Sa unang desisyon, kontra na sila kay Duterte. Kaya ang sabi nila, bias na yan. Dapat wag silang magdesisyon sa jurisdiction issue, yung challenge nila sa jurisdiction. Kayong tanungin ko mga kabunyog, mga kababayan. Kung itong dalawang ito na pinapa-remove nila, pinapatanggal nila, ay hindi natanggal at nandyan pa, sa tingin nyo, ano kaya ang bunang pag-iisip ng dalawang yan?
Sa tingin nyo, kayo na lang mag-isip mga kabunyog. Pinapatanggal kayo kasi sinasabing biased. Ano kaya sa tingin nyo ang magiging ng desisyon ng dalawa na yan? Si Ganso at si itong si Aliera. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo mga kabunyog? Ayan, wala pang reaksyon. Hindi yata nakuha yung tanong ko. Ang tanong ko, kung itong dalawang ito na pinaparemove ng defense, tapos hindi naman sinang-ayunan ng ICC, tuloy ang pagiging judges nila. Parang nabastos, syempre, tama si Cherry Garcia. Pinapatanggal mo kami na sinasabi yun, bias kami. Parang nabastos tong dalawang ito. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang isa, si Motok, yung presiding judge. Alam naman natin na binastos din yan ng mga DDS, yung mga bashers. Sabi ng mga DDS na bashers, sabi, itong si presiding judge Motok, hindi naman pala ito marunong umingles, hindi naman pala marunong mag-Ingles, French pala to. Hindi nila alam, magaling pala ito sa several languages. Itong si Motok, isa sa expertise niya, magaling siya, fluent siya, English. Kaya lang, doon sa pag-preside niya, ang ginamit niya, French. Ano sa tingin niyo ang pakiramdam nito ni Motok? Binabastos ito ng mga DDS. Itong si Motok, di ba? Binastos itong si Motok, binastos itong dalawa. Sa bagay, kahit naman ganon, hindi naman ganyan yan. Ano naman yan? Nagdi-decide naman ang mga judges na yan based on the appreciation ng ng mga ebidensya at argumento. Ganun naman 'yon. Kaya lang parang desperado na ang kampo ni Duterte, yung defense team niya, kung ano-ano nang ginagawa. Pinapa-remove itong dalawang judges. Ayan tapos itong si Motok binastos ng mga DDS. Kasi sinabihan na, ano ba naman itong si Motok, hindi naman marunong mag-English, French pala ito. Hindi nila alam, fluent sa ilang languages itong si Motok. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, abangan natin ang susunod na mga kabanata. Pero, sabi ng defense, sa tingin nila, bias daw itong dalawa, itong si Gatso, itong black na judge, at saka itong si Liera, itong Mexicana, itong sa kanan. Bias daw. Bakit? Kasi sa yung unang part pa lang ng kaso ni Duterte, kasama ito sa nagdesisyon. Anong issue yon? Yung kini-question na nga, yung complementarity issue. Bumoto ito na sa desisyon na tuloy ang kaso. Pangalawa, itong tatlong ito yung pumirma sa warrant of arrest ni Duterte. Sa tingin nyo, pipirma sila sa warrant of arrest nang hindi nila naiisip yung issue ng jurisdiction? Na nila yan? Na alam na nila ang issue ng jurisdiction na yan. Anyway, iwan ko dito, hindi ko maintindihan itong defense team ni Duterte. Ang mahal ng bayad, lagi namang denied. At makikita nyo naman yung kahandaan ng prosecutor, Yung prosecutor nag-submit ngayon ng additional 139 pieces of evidence. May nauna ng sinubmit na na 181. So ngayon additional 139. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na walang ebidensya, walang sapat na ebidensya, ayan, si Karim Khan. Si Karim Khan ang British na lawyer, prosecutor ng ICC. Handang-handa na sa kaso. Ang una, sinubmit niya 181 pieces of evidence. Dinisclose niya yun. Binigyan ng kopya ang defense. Pagkatapos, may sinubmit na naman. May 5. May sinubmit na naman. Dinisclose niya na naman. Additional 139 pieces of evidence. Kaya ito mga kabunyog, handang-handa na ang prosecution. Parang ang hindi handa ang defense. Kaya kung ano-ano na lang na diskarte. Kung ano-ano na lang na mga dilatory tactics ang ginagamit. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.